So hello mga Paps, it's me again, Paps Genre. So magandang araw. Ingat-ingat, medyo maulan. So ngayon araw na to, ang i-review natin ay ang Rusi RFI 175cc. Diba? Bigla itong pumatok sa market. Kasi kumpara sa mga 150cc or mga 150 to 200cc, yung price range niyan eh napakalaki. Pero itong Rusi, naglabas siya, kayang-kaya sa budget. So titingnan natin kung anong mga upgrade nito, kung anong mga features o features. So yun, try natin. Tignan natin yung takbo. Siyempre mas maganda makita natin ng personal. Nakakakita na tayo na nakaparking na ganun, pero iba pa rin yung i-review mo, di ba? Sana magustuhan nyo yung ito mga Paps. Try natin. Bigyan natin yung best natin. So sana makisama si weather, kasi may low pressure ata ngayon. So ayan. Ano, saan tayo? Parking muna tayo. Ah, paano susi ito? What? Start lang? Dah. Ganun. Ayan eh. Nice. Okay. So ayan mga Paps, good morning ulit. Ito na, gamit ko ng Rusi RFI 175cc. Ayos. Ngayon, di-test drive namin. O, yan po yung motor ko, si War Machine. Kung mapapansin nyo, yung panel display, ganda. So yun mga Paps, ito na ang pag-review natin while under-undying. Test drive natin siya. So handling, medyo okay. Hindi siya nalalayo sa NMAX. Honest review gawin natin dito para alam din ng mga tao yung cons. So sa arangkada, mabilis yung odometer niya dito, pero hindi talaga makahabol. Hindi lang ako sanay kasi hindi kasi ABS to eh. Ay ito, subukan natin yung bilis na ng konti. Try natin, makakasabay tayo sa NMAX. Woo! 100 na! Simulan na natin ang pag-review dito sa Rusi RFI 175. So start tayo sa looks. Siyempre, kung makikita mo to ng personal, ng harapan, ng tutukan, para makikita mo dito yung NMAX, PCX, saka ADB. Wow! Pinagsama-sama, hybrid. Tapos kung titignan mo mabuti, ang pinakamalapit na looks o appearance dito sa motor na to is yun ay ADB. Yun, kung nakakita ka na ng ADB in person. Hindi ko sinabing magkamukha, pero siya ang pinakahawig sa tatlong sinabi ko dito sa RFI 175 ng Rusi. So ito, handling, okay siya, magaan siyang manakbo, magaan siyang i-drive left and right. Okay siya. So ito, try natin yung takbo niya, kung makakasabay ito sa NMAX natin. Okay. Madrag siya, no? Kulang lang sa linis to. Kulang sa linis. Oh. Pero lakas, umabot ng 105, 102. Try natin, sabay tayo, diretso. Palisin natin yan. O yun, tatry namin. 1. Wow.
ba to? Stock yung side mirror niya? Ah. Isa ito? Isa ito? Hindi. 103. Pwede na. 108 pa lang oh. Hirap pabulin eh. O balik, try natin. Pang ano, parang kado magalit na ano to eh. Nahuli ka ng kado yan. Oo. Try natin sa kabila. Maganda yun yung handling niya. Mas maganda yung handling niya. Yun lang, makakabaka ka lang sa preno. Oo, hindi gano yan. Ano daw, ano yan? Combo brake no. Combi brake. Parang Honda no. Passing na pala to. Tara. Okay, second try. Pagkatatlo. Pag 1, 2, 3, takbo na na. So ayun, 107. Kaya po siguro to. Depende lang sa daan. 107. 107 kaya niya. Kaya po to na siguro ng mga ano 111 po eh. 115 siguro. Kaya niya na. Ano lang, pag kinarkal to, baka malakas to. Oo. Stock pa yan eh. Hindi sabay eh. Hindi sabay yung ano niya. Malakas din no. Lakas din kasi 175cc eh. Ayos. Ano rin na arangkada eh. Delay lang yung arangkada. Delay lang yung arangkada. Oo, may naarkado niya eh. Ganda rin no. Tara, saan natin ibibidyo? Saan ba? May isa may silong. Hindi, yung may bubong. Oo. Ha? Sige na, sige. Bakit walang bubong doon? Kalabas lang tayo. Okay lang. So ayun, balik na kami sa bahay nila. Mag-review ko dito. Kita naman natin na medyo lumalayo talaga si NMAX. So kailangan lang siguro ito ng rubber tune-up. O tinatawag natin na itono. Yung panggilid niya, siguro kailangan natin pa degree o yung tinatawag na pakalkal. Medyo lalakas nun. Iba kasi yun kumpara sa stock. Tapos handling okay naman. Para lang siyang yung mga 125 na nyo. Pag dinadrive mo, magaan siya. Tapos comfortable sa sitting, sa upuan. Yun, malambot yung upuan niya, maganda. Oversize max natin. Marami ako nagustuhan na specs nito. Kaya napagandang upgrade ni Rusi. Imagine mo 175
ganda niya yung maneho. So kulang na lang ng konting power, pero ayos na to. Hindi naman tayo nakikipag racing pag sa daan. Pag travel lang yun, pwede to. So sana next time mahiram ulit to, matry natin sa off-road. So makukuha mo din to ng 3 years. Pero siyempre mas tipid kung may pang cash ka talaga. Kung may budget ka, 90k lang to. Siguro baka may previous pa to, baka naman Rusi, diba? Okay, sa sinasabi na ng Rusi Suri, so parang hindi ako sangayon dyan. MX user ako, Aerox user, X40 MSI 125 yun. Sa 150cc siguro medyo may sa lakas lang ng makina may kalayuan sa NMAX or sa Yamaha Honda, pero grabe matindi yung in-approve ng Rusi talaga. Sulit. Kaya siguro mabili to ngayon sa Takilya. Ganda. So ngayon hindi ko alam kung ilang buwan na to, pero yung tinakbo niya is 1,563 pa lang. So medyo fresh pa. So kung malilinis yung panggilid nito, mawawala yung munting drag nito. Siguro hindi lang nami-maintain ng masyado. Kaya ayun. So ayun, sana naiintindihan yung pagkasalita ko. Medyo may kasi yung audio ko eh. So sana naiintindihan nyo. And sana yung review na to magustuhan nyo. So hindi pa kasi ako ganun kagaling mag-review tulad ng mga iba. So I'm trying my best. Salamat, suporta. Baka naman, true pa. 1G. Responsive naman siya. So sulit na to kung ano, kahit mo pampasok, walang problema. Sa looks, mapapalaban talaga ang NMAX dito sa ano, PCX, AGT. Kaya siyang something na butin mo, may something sa itsura na mapatawaw ka. Mga paps, sana nag-enjoy kayo sa mini review namin ni Pops Lester. Salamat pala sa iyo, Pops Lester. Kundi dahil sa iyo, hindi kami makakapag-review nito. Okay.